Son, and the Holy Spirit. Father God, Yahweh Shaddai, muli ikot-ikot-ikot na kami sa Salvador. Ipagpapatuloy namin kayo sumpahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Hindi po kayo maluwalhali sa araw na ito. Salamat na sa pagmamahal sa aming yan, Panginoon. Pinabalik namin sa inyo ang paborito sa Panginoon. Lord, help us to live a holy life, Lord, and to walk to your righteousness. Maraming tulong sa inyo, di ba, Pagkaba, as we ask for forgiveness for our iniquities, our sins, Lord, because we want to serve you with people. At tulad ng ngayong araw na, Lord, magkakaroon ng healing, deliverance as we listen to your words. Wala niyo mong lahat ng tumugon na tawag sa inyo, tawag ninyo sa akin ngayong araw na ito. Wala niyo mong ganun na salita upang mag-uwi sa amin ang kagalingan, katwira, kagaliluhan, kalakasan, higit sa lahat na banala at tumating. Maging daluyan din ang inyong pagpapala at ibala sa pag-uwi namin sa araw. Lord, we thank you for your grace today, Lord, na kami lahat pa iuwi. Daladala ninyong blessings sa amin. Ang lahat po itinalas mo namin sa pangalan ng Diyos na si Jesus, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, in your name, in Jesus' mighty name, amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Pray na. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and dogs, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold dogs, he said, "Take this out of here and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At this, the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days." But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. My sisters and brothers in Christ, the gospel of the Lord. To God be the glory. Amen. So dito sa ating simulang mugay lahat. So dito sa atin, sinabi ito sa ating gospel, Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Amen? Pag narinig niyo naman, ano nasa isip mo? Siyempre, he's speaking of the temple. Amen? The place where God's presence is there. Amen? Kaya lang sa verse 21, sabi niya, but he was speaking about the temple of his body. Amen? That's true also sa
sa atin. Because that's true also with us, because we need also God's presence in us. Amen? Ang first Corinthians dito, 1 Corinthians 6 verse 19, sabi rito, do you know that your body is the temple of the Holy Spirit within you? Whom you have from God, and that you are not your own. For you have been purchased by Christ, therefore glorify God in your body. Amen? Di ba nakakaano po yun? Ito kayo natutuwa o nagsisiyahan na God's presence pala ay nasa sa atin, sa bawat isa sa atin. Tama o tama? Tama. Diba? Why? Because ang objective ni God's objective in the future of our Christian life ay ano? At sinasabi niya, ba't siya nangyari? Is tama. Is to bring us in heaven. Amen? Sino ba gusto pumunta sa langit? Sino gusto mauna? Amen? Kaya it is so wonderful to think that God's presence is in us. Our body is the temple of the Holy Spirit. Amen? So, ang objective ng ating Panginoon dito ay madala tayo sa langit. Amen? Makarating tayo sa langit. Sabi dito sa second ba yun? Second gospel reading. At doon sa hallelujah, bagong gospel. Acclamation. Diba sabi dito sa 2 Corinthians 7, now I have chosen and consecrated this house that my name may be there forever. My eyes and my heart shall be there always. So this is one of His way to make us His temple where His presence dwell. Amen? Nasa acclamation yun. Kailangan manirahan siya sa atin para bakit? Para tama si Sister Nina kanina. Hindi alam eh. Alam pa kita. Di ba? Para makaiwas tayo magkasala. Amen? Because our body is the temple of the Holy Spirit. Amen? Sabihin sa katabi mo, kapatid! Nasa iba ang banal na Espiritu. Kung nasa iyo, sabi ko naman sa katabi mo, kung nasa iyo, keep it clean. Amen? So the message of our gospel today is that God wants us to make us His temple where His presence dwells. Amen? So what does God expect from us our being His temple? Para tayo ay patuloy tayo lumakad patungo sa pagbabago. Para patuloy tayo lumakad sa pagbabago. Kasi tayo, habang lumalakad sa pagbabago, magkakaroon tayo na pagkakamali. Diba? Lumakad tayo sa pagbabago. Amen? Sabihin mo sa kami mga kapatid, nagkaano ka naman? Hindi. So what does it do to us? What does it do to us when we have the Spirit of God in us? Amen? Having His presence is in us, it will affect our behavior. Having His presence in us, our behavior natin apektado. Ano ba apektado sa atin? Sister, lifestyle. Amen? Magbabago ang lifestyle natin. Also our disposition. Alam mo kami disposition? Basta disposition ay napahala doon. Hindi, nakapagkera gusto ko
buhay. Para tayo may powers, amen? Pero we always, ang nangyayari sa real talk, sa totoong buhay, we always fail. Amen? We always fail God in His expectation of us. Pero today, what does God wants us to be being in His temple? There are apat na P's. Hindi P's na niya, letter P. As in, P as in, holy. P as in power, amen? So, number one, He wants us to be a temple of purity. Purity, or a house of purity. Verses 14 to 15, sabi dito, He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a way out of courts and drove them all out of the temple area. With the sheep and oxen, spilled the coins of the money changers, and overturned their tables. So number one, He wants us to be a temple or a house of purity. Bakit? Kasi nga, nakita niya ang ating temple sa pinulog natin ay parang palengke. Diba? Madumi. Mahimig kayo ba kung palengke? Pinaalis niya ang mga basura sa temple niya. Amen? Gusto niya malinis ang kanyang temple. Amen? Means ang buhay ng Kristiyano ay kumanta. Because sa ating buhay Kristiyano, God should be angry to take out those instruments of sin in our temple. Alam niyo yung instrument, diba? Yung sanhi na pagkakasala. Yung sanhi ang iniwasan natin. Amen? Ano ba yung sanhi na yan? But pero nangyayari may always fail. Amen? Sapagkat may mga bagay na hindi natin maalis-alis sa buhay natin. Amen? Because, bakit natin hindi maalis-alis? Because we like them. Diba? We like them. Bisa natutuwa pa nga tayo. Diba sa ganun? I don't know what instrument of sin are you playing now. Bawat isa sa atin. Pero, kailangan it's becoming a habit. And nagiging ugali. It's either a thing, or a person, o pera, yung mga sani, diba? Yung mga sani, yung mga sani sa English, parang mag-teenager yun. Cross, diba? Testing ko kasi na ito. Yung sani, diba? Kailangan yun ang ano. Kaya tanong sa katabi mo, kapatid, mag-inis ka na. Kailangan mag-inis tayo. Amen? In this action of Jesus, we can think that God demands purity, not just 98%, but 100%. Kailangan mag-buong mataas para magpilit tayo. Nakuha ka man ng 95, pasado pa rin yun. Amen? Pero kung nakuha ka ng 70, magpupisa ka na, tingin mo na yan. Diba? Amen? At least ang goal natin dapat 100%. Amen? Tama. Amen? 100%, alam ko, it seems unattainable. But let's just bring our lives into submission to God. Amen? Doon tayo mag-practice. Pag pinractice natin yun, God will do the rest. Amen? God will do the rest. Because purity comes as a result of the act of consecration. Amen? Kagaya ng
Hindi daw. Nakakalayin natin. O yung communion, doon mo kayo, ID tayo, yung communion. Hindi ka naman pwede mag-communion, may kasalanan. O at least naglilinis ka muna. Diba? That's one form. Amen? That's one form of consecration. That's one form of maintaining. Amen? Kaya isa na yun, di ba? Ano pa? Alay ang Diyos, katawan na nasa atin, i-alay naman natin ang katawan namin sa Kanya. Amen? We submit ourselves to Him para malinis tayo. Amen? Hindi everyone is struggling, including me. Salita ko sa tayo ito, pero ako nahulid. Amen? Kaya wala mo sasabi, bakit ikaw? Eh, sinasabi ko na yun. Ako nahulid, pero we have to. Amen? Kaya nga, example na lang, di ba? Example na lang eh. Nakikita nyo ba sa mga government na sasakyan? At nakalagay doon eh, for official use only. Diba? Dahil na, kahit saan sa kahit dito, meron doon, di ba? Sa Pilipinas, dito din. Dapat sa atin, nakalagay sa likod natin, sa katawan natin, for God's use only. Tawag na natin ito. Because you know that it's for God's use only. Amen? Because our body is the temple of the Holy Spirit. Amen? Kaya kailangan natin nagagamit sa Diyos. So, yun nun. Amen? Yun lang. O, hindi na tayo. May second pa. Second P. He wants us to be a temple of prayer. English nyo. O, bigyan mo na jacket yan. He wants us to be a temple of prayer. Our prayer on verse 16. And to those who sold hogs, he said, take this out of here and stop making my Father's house a marketplace. So, ano yung sabihin ng Diyos na magkagawin natin sa ating sa Father's house niya? It should be a house of prayer. Amen? Ang ating katawan, it should be a house of prayer din. Amen? As the house of God is a house of prayer, so we must make our temple a house of prayer too, because of Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, and let your requests be made known to God. And let your requests be made known. Inasal mo, ipanalangin mo. Be made known to God. Amen? So He wants to hear our prayers. Amen? That's why paano ma-maintain natin ang temple of the Holy Spirit sa atin. Amen? It should be, He wants to hear our prayers. There's a lot of things to pray. Amen? Ano ba yun sa mga dinadasal natin? Rito lang tayo. Ano ba mga dinadasal natin? Anong number one? Dapat natin gawin ang gusto ng Diyos. Pray for one another. Amen? That's how you love one another. Hindi mo iba dyan, love another one. Hindi mo. Love one another. Gusto ng Diyos. Ipag-pray mo sila. Pag sila'y napunta sa langit, sabi ka ng Lord. Dahil pinagdasal mo sila. Amen? Ipapakaw natin mo ito. There's a lot of things to pray. Pray for one another. Pray for your, especially sa may mga kailangan natin. Pray for your Lord. Pray for your enemies. Huwag mong susumpa. Ipagdasal mo. Tama ka sa verse. Ako pala yun.
Pinabalik sa akin. Pray for your enemies. Para sa mga laban natin. Kung minamahal mo, kamag-anak mo siya. Kailangan mo mahalin, mahirap mahalin. Yung mga, lalo na kung may mga pasaway, hindi naman nawawala. Dapat na magalit tayo, mahalin natin ang mga pasaway. Kapag dyan tayo matututo. Gusto niyo, Mr. Mercy? Amen? Kailangan niya noon, amen? Kaya marami pa pray for the sick, di ba? Yung ating ng trials. Basta tayo bawat galaw, bawat kilos. Pray. Yun ang gusto ng Diyos marinig sa atin. A house of prayer. Amen? Kasi sabi dito sa Philippines, sabi simple, everything in prayer. Amen? Lahat prayer. Kasi yung prayer niya, hindi po ingay yan sa pagdinig ng Diyos. That is music to His ears. Amen? Yung prayer niya. At saka pag nagdasal ka, it is a proof that it's a proof of sovereignty. Amen? It's a proof of sovereignty na siya ay takila, siya ay makapangyarihan, at siya lamang ang lulutas ng aming problema. Siya lang. Magdasal tayo sa Kanya. Amen? Sabihin mo sa katabi ko, kapatid, pagdarasal kita, bumalik ka. Dapat kailan, di ba? Ano ang nilalagay sa prayer request? Yung nagagawin ko, hindi yung nilalagay ko lagay mo. Di ba? Isali mo ko. Sana kumain na siya. Di ba? For many people, praying is telling God there's circumstances, di ba? Hindi gano'n. Kasi God doesn't know that. Alam na ng Diyos yung circumstances na yan. Amen? Tapos you're acting desperately na mag-bless ka. Maraming dapat ipagdasal. Prayer is not supposed to be like that you are in. It is not informing God of our problems. It's not informing God of our needs because He knows everything. Amen? Ang dasal mo, yung kanyang gustong mangyari sa atin, it is His will. Mahalin mo ang kaaway mo. Mahalin mo. Basta, di ba? Sorry. Naopen mo lang. Alam mo kung bakit? Balik. Kasi kung na rin yung gusto nyo inasal. Palagi mo kayo nagawa kasi God wants to hear prayers. That is the bottom line. He wants to hear prayers kasi it is a proof na yun sa sarili mo, hindi na nakikita ko lang, hindi nakikita ko sa sarili mo, na dinadakila mo siya, na alam mo yung nangyayari, alam mo ibibigay niya lahat, alam mo darating yung mga sinabi. Amen? Hindi na lang sa ito, basta you have to pray. It is recognized in the Word of God. It is worthy to be praised. It is worthy in our lives. Amen? That's why prayer is more than simple. It's only communicating with God. It's not only that, but it is a worshiping that He is somebody bigger than everything. Amen? So, how you pray reveal the measure of your, the dasal mo yung measure the understanding of your faith in God. Amen? Doon nakikita talagang nagtitiwala ka, nakikita niya ang puso niya, puso mo, hindi ang puso mo. Amen? Kasi sinasabi mo lang tapos dati naman sunod ang prasahan, diba? So how many of us thinking that, by the way, our prayers are made? Isa nakatapong dito. Because the true essence of prayer is total surrender. The problem of a lot of us, we want only the blessings of God, but we fail to surrender. Hindi mahirap doon. We have to surrender our life to Him.
we're trying to ignore His restriction over us. Kasi mas marami pa siyang restriction. Tama? Tama. Kaya I wish to adjust our lives to God. There is a saying here, prayer changes things. But there is better than that. It should be prayers changes me. Amen? Kailangan tayo mabago. Ask yourself, did prayer do something in your life? How does our prayer affect me? Isa tatanungin mo yun. Amen? Sabi mo, surrender to God. When you surrender to God, that is the first commandment. You're loving God. Diba sabi ni Jesus, if you love me, obey my commandments. Oh, the first commandment, diba? Loving God. Amen? Kaya, kung preacher ka, kahit saan ka pinadala, kaya, for the love of God, oo ka lang kung dancer ka, kung dancer ka, basta dancer ka. Sa samanting sa akin, hindi na yung police na sabihin. Basta dancer ka sa'yo. Kung wala mo yung bibig sa'yo, di ba? Hindi, sabihin kahit ilang practice nyo. For the love of God. For the love of God. Amen? For the love of God. Sa mga preacher na hindi. Lumandi ka sa pulo. Amen? Kasi kaya ako naman preacher na kaya nangyayari sa amin na yun. Diba? Mas marami ko na ako. Diba? Other workers na ko rin pa. Kung counsel ka. Basta counsel ka. Ano ka naman sila na talaga sa harapan ng lolo? Ikaw ang pagbibintangan mo ng salbahe. Sa kanan, just tutuloy ko. Amen? Other workers na rin. Always work for the love of God. Kaya kailangan walang reklams. Sabi ng kapatid, walang reklams. Sunod lang sunod. For the glory of God. Hindi na sa atin ng gawain eh. Diyan tayo nasisipin. Amen? Okay, tapos tayo. Number 3. Tapos na yung tatlong P, no? Number 3, na. He wants us to be a temple of power. Amen? Anong power? Power. On verse 17, sabi rito, His disciples recalled the words of Scripture, zeal for your house will consume me. Amen? Paliliwanag yun. Why does He want to reside in our body? At gusto mag-reside sa ating temple? Tama? Dahil ka rin dyan na hindi na pinigil. Walang sumasagot eh. Gusto ka rin pinigil ko ba ito? Alam mo, kaya gusto niya manahan sa atin because He wants to give us power. Amen? Yun ang power na sinasabi. That's why He wants to reside in our body so He can use us for His power through us. Hindi na siya bababa. Ikaw ang gagamitin. Ikaw ang gagamitin para kumain yung katabi mo. Ikaw ang gagamitin para sumunod sila. Amen? Kaya kung meron, yun ang power na natin. We have that power because of umahawak sa atin ang Panginoon. Amen? Kung pasaway yun, pagdasal mo siya, itapin mo kung gusto mo, at pilitin mo. Sapagkat utos na Diyos yun. Amen? Na ilapit mo sa Kanya. Amen? Magbago siya, pero magbago na muna. Amen? In the Old Testament, Exodus 14:34, God demonstrated His great and glorious power in the... Saan niya demonstrate sa Old Testament? Isisiba ba kayo? Ano yung tawag nyo? The
place in the tabernacle. Amen? In the tabernacle. Amen? Sasabi sa Exodus, but this was concluded that God is delighted to manifest His power and through His temple. So, as His temple, God wants us to say that His power to us because we are the temple of the presence of our God. Amen? Kaya that means, kahit tayong ordinaryong tao, even if we are an ordinary person, God will do something extraordinary in you. Yun ang power na binigay sa iyo, Panginoon. Amen? Madami kami Kaya ako nga noon ngayon na namin yung gano'n. Akala ko, nasa kwera ko noon Nasa kwera ko noon. Akala ko, kasi yung sabi ko sila niyawa ko na akala ko sikat ako. Diba? Akala ko lang kung siya ako kumanta. Diba? Yun ang gusto ko. Diba? Pero alam nyo, ibang power pala binibigay sa akin ng Diyos. Amen? Sabi niya, huwag na lang kumanta. No? Kasi hindi niya nakakagay ng tao sa kanta mo. Mag-preacher na lang. Sa akin doon. Ang ginamit, of course, Sister Judy, he uses people. Amen? He uses people for His cause. Amen? Sa ating Panginoon. Marami pa iba ito na siyempre. Kasi noon, siyempre pa sa inyo. Diba? Meron akong girlfriend. Naka-video ba ito? Naka-video pieces na rin. Iba rin natin. Hindi, kasi mga bata pa ako, mga 10 years old na yan. Teenager ako. Nagpabata ako. No? Ang bata ko hindi yung talagang rock. Talagang rock pa ito. Kapan ito no? At saka guess what? Bayad-bayad ko. Kahit na siyempre, hindi naman mahilig sa alak. Sa drugs, ating. Nagkaroon ko yun, Brett. I-post mo na yan. Biro na. Alam niya ito diba? Before kasi ito before. Same place tayo, same place. Before mabig ko siya. Hindi talaga, kasi nagbabata ako, nakita ko yung habang kumangata kami nasa harapan, siguro na sinabi, Lumapit ko kami sa kita. So, for to make the story short, ginibig ko. Ganun kami talaga sagad ng aming kasamahan ng siguro, ikaw. Everything under the sun ginagawa natin. No? Hindi ako tubig. Pupunta kami sa nag-drive sabi pareho. Tapos lahat na yung namin. Ito na lang namin. Basta lahat. Alam niyo naman yun, di ba? Scary siya lahat yun. Then, drugs na. Tapos tapos, kung tagal, nag-iwalay na kami. Dahil nakilala ko na yung isa. Nakilala kita. Time goes by. Nag-dream na ako.
preacher ko 1999. Hanggang ngayon. Wala, earlier pa. Yung brother ko sa New York, nag-preach. Sabi siya yung, hindi siya dahil siya ng Asian Catholic din. Ang dami ng member doon. Mag-e-enisa sila. Alam niyo, preacher ko dito sa LA. Bakit, punta na rin tayo kung nasa ako. Sige. Papalo na kasi sa mga tip. Pinayang kumain. Pagdating doon, inantok na ako. Kinipa ko na yan. Naglalagay pa ako. Nagpapili ako. Basta nagtulog na. Tapos tapos na. Pagbaba ko, may lumapit sa akin. Madre, nakakabi ko. Di ba yung president? Sister, no? Di ba yung president? Opo, parang ko. Hindi ba ako yung kilala? Hindi talaga sister eh. Kasi na. Saka parang, parang ko. Of course, healing comes. Amen.
Amen. Kaya marami tayong pupuri dito, ito, kung palagi kayo umaten ng formation sa center, kung palagi kayo umaten ng discipleship, answer to prayer kayo palagi. Amen. Answer to prayer kayo palagi. Bakit? Natutunayan niyo sa gusto mahal niyo siya. Amen. Kaya kailangan natin yung power ng Panginoon dyan. Amen. We are God's temple. God wants to touch and heal people's life also through us, His temple. Amen. Gagamitin tayo. So what a joy. Amen. And then next, and the last one, the last P, He wants us to be a temple of praise. Amen. Verses 19 to 22. Sabi dito, Jesus answered and said to them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. The Jews said, this temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days. But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the scripture and the word Jesus had spoken. So, nasa huli, verse 20, therefore, when he was raised from the dead, that is the time to praise him. Amen. He was raised from the dead, and his disciples believed the scripture. Amen. We praise him and we believe his word. Amen. Ano ang dapat marinig sa templo ng Diyos? Nakita natin sinabi ko. Unang-una ano ginagawa ng choir natin? Nililid tayo sa praising. Diba? Kaya makikanta tayo sa kanila para sa Diyos, para sa bawat kamay. Ang dapat marinig sa templo ng Diyos, praises, prayers, songs of worship for the Lord. Amen? Parang nasito, paano marinig na Jesus? Kung narinig na niya ay puro ingay. Diba? Kasi dahil sa aming ingay, yung marketplace, hindi mo siya nagalang ng temple niya. God is present in the temple in the church. Diba? Hindi naman market yung church. Diba? Ito man, sabihin ng mga kaya sa baba, hindi naman sila. Hindi naman sa simbahan sa baba. Diba? This is a house of prayer. Diba? Kaya, pag ingay ang narinig, ano ang house na yun? Ano ang temple natin? Lack of holiness. Amen? Lack of holiness in the temple. Pag gano'n, wala kang gala. Ano yung gala? Respeto. Respeto lang. Respeto lang katapat yan. Of course, now what God wants to hear from us, we are His church, we are His body, we are our body in His temple. Amen? What Jesus wants us to hear from us, gusto niya marinig sa atin, hindi yung madalas marinig natin sa kapwa natin. Ano? Complain. Narinig natin sa kapwa natin. We always hear that instead of prayers, instead of praising. Amen? Understand na, di ba? Right? Amen. God doesn't want to hear complaints. Amen? Huwag magreklamo. Amen? Kasi ngayon marami tayong narinig na reklamo sa gawain. Di ba ang tahimik na nakabingin? Yung isip ko mahingay. Ako ata yun. Nakakaya. Di ba? Nakakabingin. Sabi mo sa katabi yung kapatid. Nabibigin ka na ba? Kaya instead of
wants us to praise Him, to hear our praises, that we truly believe that He is an awesome God, dakila at makapangyarihan ng Diyos. Amen? He wants to hear praises, the sacrifice of praise. Amen? Offering ourselves to Him in the sacrifice of praise. Tayo. Amen? Sasakripisyon natin yun. Our life is in You, Lord. Dapat tayo. Our strength is in You, Lord. Tapos hindi ka nang naririnig niya. Praise Him with all our hearts. Amen. Sa mga manggagawa, Philippians 2 verse 14, sa manggagawa ito sa lahat ng workers, do everything without grumbling or questioning. Amen. Yan ang isang klaseng ingay na ayaw ng Diyos. Amen. Pag ang tao nag-iingay, ang tao nagreklamo, complaining is anti-praise. Sorry. O sige, sige mga kapatid. Tigilan mo na ang magreklamo. Para pagpalain ka. Take note. Naiingayan siya sa mga reklamo natin. Ang gusto niyang pamig sa atin ay ang papuri, ang pagsawa sa Espiritu at katotohanan, at higit sa lahat, yung kantang, Yes, Lord. Amen? Yes, Lord. Para hindi ka masabihan, pag hindi sinabi yun, ay kahit hindi ako para sabihin, para hindi ka masabihan na pag na tayo sabihan, ano sasabihin sa atin pag pinakarinig nila sa labas? El Shaddai ka ba naman? Tama. Sabihin nila gano'n. Para hindi tayo sabihin, what else is He wants us to hear from us besides praising and worshiping Him? A good prayer partner always prays and praises God. A good prayer partner hindi nawawala sa buwan, laging present. A good prayer partner ay sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Amen? So in verse 22, therefore when He was raised from the dead, His disciples remembered that He had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. But where praise comes? On verse 22b, they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. Doon ang galing ang pagtuloy when you believe. When you believe, you have faith. That's with your faith. Amen? Because faith comes from knowing who God is. Yung pananampalataya. It comes from knowing God, or knowing who God is, at ano ginagawa niya
ng Espiritu. Dinadakilan po namin, pinupuri, pinapasalamatan. Hihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, O Lord God. Dalangin ko po na, Lord, sa oras na ito, nalulupang kami ng inyong banal na Espiritu. At turuan niyo po kami, Lord, na makasunod sa inyo, O Lord God. At ang bawat salita na aming pong matutunan, ito na aming pag-aaralan today, ay maging silbi na aming magamit namin sa aming pamumuhay. We ask you this in Jesus' mighty name we pray. Amen. So let's open our Bible to sa first reading sa Ezekiel 47, verses 1 to 2, verses 8 to 9, at verses 12. Then the angel of the Lord brought me back to the entrance of the temple. There, water was flowing from below the threshold of the temple toward the east, for the temple faced east, and the water was flowing down from below the right side of the threshold of the temple, south of the altar. Then he brought me out by way of the north gate, and led me around on the outside to other gate that faces toward the east, and the water was coming out on the right side. He said to me, "This water flows toward the eastern region and goes down into the Arabah, and when it enters the sea of stagnant water, the water will become pressed. Wherever the river goes, every living creature that swarm will live, and there will be many beasts. Once this water is there, it will become pressed, and everything will live where the river goes. On the bank, on both sides of the river, there will grow all kinds of trees for food. Their leaves will not wither, nor their fruit fail, but they will bear fresh fruit every month, because the water for them flows from the sanctuary. Their fruit will be for food, and their leaves for healing." The word of the Lord. So, dito po sa first reading, you can take your seat, mga kapatid. The stream of water flowed from the temple. Amen? And we call this the sanctuary. Amen? All of this is part of the sanctuary. This is the altar, this is the temple. It's very important po na alam natin ang mga ito, mga kapatid. This is where the love of God will take away the sins of the world. Yan po sa altar yan. Diyan po niya. Yan po yung ating pinagdiriwang kapag kami mas. Amen? Pag tayo po ay paakit dito, make sure we make a vow. We have to give a reverence to the Lord. Amen? Pag nagtumano kayo, ano ba pinagdiriwang natin ngayon? Pero may brother tayo na lang yan. Wala! Ito po yung major church natin. Ito po yung ulo ng ating simbahan. Ito po yung pinaka-major, therefore, basilica. At ito po yung pinaka-matandang. Dito po tayo nagsimula, mga kapatid, all over the world. Ulo at, the Mother Church. Amen? Wala ka nakaalam. Dapat po natin pinagdiriwang yan. Dahil why? Why? Kung hindi po natin ipagdiriwang yan, diyan po tayo nagsimula. Amen? Hindi naman tayo basta
si Ezekiel, sinasabi po doon sa vision that water is what? Life. Water is life. It comes from the temple. And sino po ang tinutukoy ng Panginoon dito? Sino po ang tinutukoy ng Panginoon dito? The water that comes from the temple. The temple na tinutukoy dito ay si Jesus, mga kapatid. Anyone na maabusan ng tubig that comes from the temple, yung patay na tubig, magkakaroon ng fresh water. Kapag maraming isda, too many fish, and what else, Brother Ted? The fruits, it will bear much more fruit. Amen? Yung kanilang dahon, hindi na malalagpa sa akin ba? Tanggin ko nga po kayo, meron ba ditong nalalagpa na? So, lalapit lang tayo kay Lord. Come to the water that gives life. Diba sinabi naman na yan sa John 7:37, 38? Those who are thirsty, come to the living water, so you will have life. Life flowing. Buhay. Sino ba gusto rin ba ng buhay? Amen. Ngayon, meron pong tatlong tinatawag na temple. Amen? Number one is the place of worship, that the presence of the Lord is here. Ito po yung tagpuan natin ng Diyos at ng tao. Amen? Amen. So, the second one is tayo po, mga kapatid, we are the body of Christ. Amen? We are the body of Christ. He is the head, tayo yung body. Kaya lagi natin sinasabi diyan, they devoted themselves to the apostle teaching by breaking the bread. And dito po sa temple na to, namin ito po yung pinanggagalingan ng blessing. Amen? Diba? Dito tayo binabaptize. Di ba yung baptism is cleansing? Dito tayo ginagawa natin ang celebration ng ating Eucharist. Amen po ba? The Eucharist, the church that gives life. Tama o mali? Bakit tignan? Tama o tama? Tama. So, meron po tayo itong iiwanan dito. Yung mga nakinig kagabi sa US and Canada formation, dapat nakuha na ito eh. Kasi sabi po niya, kung ikaw ay may natutunan, i-share mo sa iyong kapatid.
ourselves. Sinabi ko kagabi yun. Mga kapatid, kung pupunta kayo sa gawain, sa Mass, sa celebration of the Mass, make sure hindi kayo magsusuot na para kayong pupunta ng party. Amen. Amen, Sister Benji. Amen. Pupunta ka ba ng party? Oh, di. Kasi po yung nagkaan ng identity natin. Magsaserve ka. Ha? Everybody is wearing white. And then ikaw, nakasunod ka ng black. Uy, nakakaya naman kayo. The presence of God is here. Amen? Nakakahiya. Ikaw lang ang tao na nakaitim. Kailangan ko. We need to prepare ourselves ahead of time. Missing Mass without a valid reason. Is it tama o mali? Missing Mass without a valid reason? Tama. Alam niyo po, hindi mag-aaral niyo ng Mass ni Karl Walters. Oh. Amen? Itanong mo agad yung yourself kasi nakipag-ugnay ka sa ating Diyos. Iyan yung relationship natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Matatandaan po. Kasi kulang po sa akin kapag hindi ako nagsimba within that week. Kasi 7 days pinigyan niyo sa atin. Yung 1 day para sa kanya. Amen? Pag tayo po nagpupunta rito, mga kapatid, COVID is a big problem to me at the time. 12 lamang po ang maalaw. Kailangan nagdurong ka 2 hours. 2 hours in advance. Amen? COVID po yun. Sabi ko, 5 minutes, hindi pa nga ako nakakalawa, hindi pa nga ako nakakakiloy. Sabi ko, ha? May natututunan pa kayo o wala? Amen? COVID po, nakukulang po sa akin. Inalawag naman na tayo ay online, pero hindi po ako masaya. I want to be with the Lord. Kaya I'll make sure maaga pa nandiyan na ako. Hindi po ako masaya kung kulang sa aking witness that week na hindi ako makapipag-meet sa ating Panginoon. Amen po ba? Pangalawang P. Amen? Participate po tayo. Kanta-kanta yung choir. Yung worship song. Amen? Sila po nag-worship. Hindi lang po yung sila lang ang nag-worship. We need to participate. How? Kapatid, nagpa-participate ka ba? Hindi mo sarili mo. Amen? Yung pong pagdarasal natin dito is also a part of worship. Amen? Hindi lamang po yung kumakanta na mga kuwan na nagkagandahan kuwan natin, nandiyan si Sister Lani, nandiyan si Sister Judith. Pero yung pong worship na yun, kahit tayo po yung nagdarasal, it is a part of worship. Amen? Amen. So, meron pa po akong napapansin. Meron ako napapansin na ito kailangan sabihin ko dahil hindi ko ito sasabihin. Kapatid, sorry po, di ba matagal na ako nagbibigay ng Eucharist. Ano? Ako yung sa Oscar since the beginning of time. Naku, huwag niyo po isasagot sa akin. Thank you, Sister. Nangyayari po yan, meron po dito. Sorry kapatid, pero yun po ay mali. Ano ang tamang sagot? Amen! Kapag kinuha niyo po yung Oscar, mga kapatid, ha? Diba yan yung Eucharistic minister? Hindi mo maisubo agad, inuwan niya ka ng torpe, tsaka mo isubo. Pag ikaw po, pumunta rin sa likuran, hahabulin kita kami ang lagay mo sa bulsa. Ganun po katindi ang responsibility.
dahil yun po ay secret. Amen? May oras pa ako, meron ako gusto ikwento sa inyo. Minatagpo ng pari. Sa YouTube po yan lately. Nagbibigay po siya ng kwestya, mga bata po yung nakapila. Ha? Nakano yung mga pila, mga bata. Kasi po na nga. Ha? Tapos, kailangan po niya, dapat alam niya. Sabi po ng pare, kinausap po siya, dinimanda daw. Alam niyo po, ginarap niya yung sa sipolyo, ginarap po niya, nilagay po niya sa bibig, nilagkatapon, pinulot ng pare. Po, kasi hindi po pwedeng kabayaan natin doon. So, sinubok po niya sa bibig niya, nagkalaglag. Eh, di ang ginawa po niya, yung pare, tinakpan. Tinakpan po niya siguro yung, ano pong ginawa ng pare? Nakatakip, ha? Eh, pinipilit po kunin ng babae, dalawa po sila, lesbian lawyer. Tapos na lumalapit, mga kapatid, tinuturo po sa amin sa seminar yan, alam kaming magbigay, lumalapit ka eh. Ilagay mo yung kaliwang kamay mo, ha? Ilagay mo dyan sa kanan, kunin mo yung ostya. Amen? And then, tanungin natin, ano nangyari mo sa pare? Ha? Tinakpan niya po yung sipolyo, tinagal niya po yung babae kasi hinahabol po yung takip, yung kamay niya, nakaganon doon, hindi po hayaan ang pari. Kasi parang buhay mo na po yung nakapalit dyan. So, ano nangyari? Nagkabasahin niya sa YouTube, it's really, it happened. May tinanong po siya, yes, pinagad ko, sabi ng pari, that's for me. And you cannot desecrate that. It is Holy Ghost, mga kapatid. Nako, ito pa po, another thing. Mabilis lang, isa pa, kasi very important po. Sabi ko ni doktora natin kagabi, kung may nalalaman ka, pagkakataon ko na po ito, kasi tungkol sa simbahan po, dahil dito po, kapag po kami nag-preach, at hindi naman yun ang topic, we cannot discuss that. Kailangan po, meron ka talagang team dyan, tapat na tapat po sa simbahan. Di ba, ginawa nyo ng marketplace? So, meron pa po another practice na dapat natin matutunan. Yung pong offering. Ha? Practice of offering. Dumadaan po yung nagbibigay ng offering para tayo walang nakikita. Amen? It's necessary to give. Sabi ko kasi doon, don't come to me empty-handed. Amen po ba? Don't come to me empty-handed. Hindi naman po naghahamad ang ating Panginoon kung gaano kalaki ang iyong ibibigay. At saka pag umadan po tayo ng isa, it's not for us to get something. It's for us to give. Yung po ang ibig sabihin, when we offer something to the Lord, sinasabi mo po, Lord, thank you for your blessing. Ito po ay gusto kong i-share for the common good. Tama, mali? What else? That gives life. Brother Ben, 3 minutes na lang. Okay? What else that gives life? Kasi very, very important po na masabi ko sa mga kapatid ko na yung pagpagan natin, pag tayo mo'y namumulekta, mga kapatid, do not make it impose, hindi ka po mabe-bless dyan. Did you get that, mga kapatid? Anything but the amount na hinihingi mo sa kapatidan. Don't you notice sa tagalan natin sa church, lagi mo donation. They will not give an exact amount of how much they give. Anything with the amount, kahit sabihin mo pang voluntary niya, it is still imposed. You need to get that. And Brother Ted knows that. Nag-seminar yan sa Pilipinas eh. Ang brother man, hindi po yan nagsuisip sa laki ng gasto sa gawain sa life. Hindi po yan nagsuisip. Ngayon, tayo po pinapayagan po tayo mga
$10. May nakalito rin. $10. Or more. $10 or more. $10 or more. Tulong tayo. May amount. It's not. Siyempre po tayo, we want the common good. So we give for the common good of the community. Amen? Amen! Di ba yung Windows? Yung Windows, sartas na lang yung binigay. Yung mga mga mayaman, sartas na yung binigay. Yung Windows mo, common coin. Di ba? Naging commendable ba siya? Tatapusin ko na magagalit sa akin si Brother Ted. Amen? Amen po ba mga kapatid? Ako, tagal ko hindi nakapag-isa, tagal ko nagmakasyon. Ha? Ngayon po araw na to, hindi po ako ang naka-assign sa Sister Joy po. Pero, nilagay niya ko ni Lord kasi siguro sabi niya, pagkakataon mo lang sabihin niya. Kasi pag sinabi ko yan sa meeting, ang daming kalaban dyan! Because they don't understand! Kaya brother, hindi ba totoo? Tama o mali? Tama. Tama? No, isa po po. Francis, sabi niya, live our life not in search of our own advantage and interest. Alam po natin, money is the root cause of evil. Ha? Pinag-uusapan natin, we need to practice giving. Hindi naman po kayo tumarin ako magkano ibigay mo. Amen? Tatlo. Preparation. Participate. And practice giving. Amen? Tanungin ko ba? Ang tahimik. Amen? O natutulog na kayo? Amen? Father God, Yahweh El Shaddai, Son of God, see, napakabuti mo po, Lord. Hindi po ako inubo ng marabang ubo. 3 araw na po ako nagkakaroon. Pero sabi ni Brother Ted, kasaw mo yan, review ko yan. Hindi po ako inubo. Thank you, Lord. Amen. Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa inyong banal na pangalan. Salamat po sa paglingkod ng inyong banal na Espiritu, Lord God, upang kami ay gabayan at turuan ng inyong salita. Naway, patuloy naman yung samahan. At sino man ang may karamdaman, Lord, magaling na po ako. Kung sino man sa inyo ang nagdaranas ng anumang sakit, accept na ikaw ay magaling na. We ask you this in Jesus' mighty name we pray.